kapuso, hindi na po bago ang mga usapin sa karapatan ng isang pamilya kaugnay po sa pumanaw nilang kaanak. Kadalasan ito pa nga ho ang pinag-uugutan ng sigalot sa isang pamilya. Ano nga ba ang nakasaad sa batas kaugnay sa karapatan ng isang pamilya sa labi ng kanilang mahal sa buhay? Yan po naman ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Connie. At syempre, magandang Monday sa lahat. Okay. Pag-usapan natin syempre yung karapatan, no? Nung sinasabing mga pwedeng mag-away-away na kaanak. Paano nga ba yung aayusin yung mga ganyang sigalot between yung relatives or kaya yung kung sino first family, sino yung second, mga ganyan? Pagkakaroon nag-aaway. Pag nag-aagawan na sa labi ng kanilang minamahal. Well, dapat naman wala nang away tungkol dyan. Malinaw naman kasi sa batas natin, sa Article 305 ng Kodigo Sibil po natin, na yung obligasyon, di ba? Yung sa iba, it can be a duty, it can be a burden, di ba? O yung karapatan to make arrangements para sa funeral ng isang kamag-anak, nasa ganito pong order. Kumbaga, talagang nakatala sa batas kung sino ba. Kasi nga, naisip na ng batas na nangyayari talaga to. So, unang-una, yung asawa. Kung walang asawa, ang tinatawag natin mga descendants in the nearest degree. Ibig sabihin, mga anak bago ang mga apo. Okay. Pangatlo, kung wala nun unang dalawa, mga ascendants o mga magulang at to the nearest degree din ito. Ibig sabihin, magulang muna bago mga lolo at lola. At panghuli na, yung mga kapatid. Alright. So malinaw na ang pangunahing may duty at karapatan ay ang asawa, no? Paano kung hiwalay na, di ba? O kaya naman maghihiwalay na, may mga kaso ng nakasampa, kunyari for annulment. O kaya may kinakasama na pero hindi pa hiwalay. Mga ganong, di ba, scenario na parati natin narinig. Ko for as long as legally, okay. Ang unang-una ang tinutukoy po ng batas natin ay yung legal o yung legitimate na asawa, di ba? Okay. So yung ako legal wife, meron talagang dating, may bigat talaga yon sa ilalim ng batas. At nagkaroon na ng kaso yan na yung nag-aaway para sa katawan ng namatay ay ang matagal ng kinakasama, hindi sila kasal, at yung mga kapatid na mga namatay. Siyempre, ang sinasabi nung kinakasama, parang ako na yung asawa kahit na hindi kami kasal. Di ba? Ako dapat ang maglibing dyan kasi para naman kaming mag-asawa in every sense of the word except hindi nga kami nagkasal. Sabi ng Korte Suprema na sa ilalim ng batas, ang legal na asawa lamang ang tinutukoy dito. Kahit na daw hindi natin maipagkakaila na maraming ganito mga relasyon sa ating bansa, ang kailangan talaga sa ilalim ng batas ay ang mag-asawa na kilala sa ilalim ng batas. So sa kaso ito, yung mga kapatid ang siyang binigyan ng karapatan na kunin ang katawan at gumawa ng arrangements para sa lamay at sa libing. Okay, pero paano yung may mga pending na kaso na nabagit ko katulad ng annulment or declaration of nullity? Well, sa palagay ko, habang wala pang final at executory na desisyon ng korte na nagdedeklara na walang bisa ang kasal nila, yun pa rin ang asawa nila. Dahil nga sa ilalim ng batas, mag-asawa pa sila kahit na may kinakasama pang iba. Yes, diba? Kahit na matagal na nagsasama, syempre iba ang legal o legitimate na asawa. Ito talaga ang kinikilala ng batas for certain rights and privileges. Para nga naman hindi magulo, di ba? Para hindi magulo. At saka, yung mga kaso, kaya ka nga nag-aain ng kaso, hindi mo rin naman sigurado kung maigagrant o hindi. So, until there is a final and executory decision, kayo ay validly nakasal sa isa't isa. Paano naman kung, syempre, walang asawa at maraming anak? Sino sa mga anak, kumbaga, yung mabibigyan ng karapatan? Kung yung mismo mga anak din, di ba, nag-aaway-aaway? So, ayon sa batas, kung maraming anak, siyempre, minsan nga, iba't ibang mga pamilya, di ba? Yung pinakamatanda daw na anak, nakalagay eldest. The eldest. Okay. So, I suppose kung maraming anak nga sa iba't ibang asawa, yung pinakamatanda. Doon sa legitimate. Sa kanilang lahat, oo. Yung legitimate. Okay, paano kung walang asawa? Mga anak o magulang na buhay pa, kaya kapatid. Sinong pwede? Kawawa naman. Diba? Although meron akong relative na ganyan, only child siya, wala nang mga ganyan. So kung talagang wala naman talagang kamag-anak na buhay pa, o even walang pera, kahit na marami kang mga kamag-anak, wala namang kayang magtustus sa paglibing mo. Theoretically, sa ilan ng revised administrative code natin, yung local government na dapat ang mag-aasikaso sa pagpapalibing nung
bangkay. Kawawa naman siya. Oo nga. Naawa naman ako sa tanong na yun. Anyway, paano kung nga... Siguro kasi iba nagtatanong paano yun, di ba? Oo nga naman. Buti naman kung Nangyayari. pinag-aagawan ka. Pero Oo. paano kung walang gustong umagaw At sa'yo? nangyayari talaga yun, di ba? Yung paano kung may mga nanggugulo daw na isang tao sa libing o nagpanggap na siyang asawa. Madali naman yata yun. Oo, di ba? Well, kung wala siyang karapatan, ito ay magbibigay ng isang kaso for damages, di ba? Whether for material or moral damages. At yung nagpapanggap na ikaw ay isang asawa, nako, hindi lang yan isang kasong civil, may criminal liability din yan, krimen yan, tinatawag natin usurpation of civil status. Ah. Yung nagpapanggap ka na ikaw yung asawa or Kahit ikaw hindi nagpapanggap naman. na ikaw yung anak, kahit na hindi naman, para isahan or dayain yung mga tunay na kaanak. Ayun. O, so malinaw ho yan. Sana... Oo, kasi baka akala nyo ganun-ganun lang. Ganun pwede, lang, di ba? oo. Okay, huwag tayong patay na nga, di ba? Huwag na nating dayain sa ganung paraan pa. Anyway, Ipa-rest in peace na natin yes, siya. rest in peace na samantala. Sana ho ay marami kayong napulot na impormasyong legal na naman sa ating diskusyon this morning. Maraming salamat muli sa Atty. Maraming Gabby. salamat din. At ngayon naman po, punta na tayo sa ating unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Tatlong Chinese national na naaresto sa drug buy bust sa San Juan. Posibleng may kaugnayan umano sa mga sinalakay na hininalang shabu lab sa Ayala, Alabang. 100 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam. 2 minero patay sa landslide sa Paracale, Camarines Norte. Dodi Boy Peñalosa Jr. wagi sa laban sa kalabang boksingero mula sa Thailand. Pero isa pang boksingerong Pinoy na si Carlo Maquinto na comatose matapos lumaban sa undercard. Hinihinalang hold-upper, tiklo matapos kuyugin ng taong bayan sa Mandaluyong. Isang drug rehabilitation clinic sa bansang Peru nasunog, 26 patay. Nicole Kidman, Russell Crowe at iba pang Australian stars dumalo sa kauna-unahang Australian Academy Awards. Huwag pahui, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nakakulong pa rin 3 Chinese na nahulihan ng may 100 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa San Juan. Posible may kaugnayan daw sila sa Shabu Lab sa Ayala, Alabang na sinalakay ilang linggo na ang nakararaan. Narito ang report ni Mark Zambrano. Taong 2010 pa daw nung umpisahan ng PNP Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ang pagmamanman sa galaw ng mga Chinese nationals na sina Li Hongpeng, Hoi Heng Yun at Lin Hang Seng. May intelligence report daw kasi silang natanggap na sangkot umano sa produksyon at pagbebenta ng shabu ang grupo. Kahapon, nasabatan 3 sa isinagawang buy-bust operation sa panulukan ng Wilson Street at Ortigas Avenue sa San Juan. Ayon sa PNP, dapat sana'y magaganap ang transaksyon sa loob mismo ng isang ospital sa lugar. Pero tila nakatrug daw mga suspect at dali-daling sumibat gamit ang 2 kotse. Pero agad naharang sila ng mga otoridad. Sa inspeksyon ng mga pulis sa sasakyan, tumambad ang 16 na kilong pinaghihinalaang shabu sa loob ng isang styrofoam sa trunk na isang kotse. Habang 4 na kilo naman ang nakita sa loob ng isang bag sa pangalawang kotse. Sa kabuuan ay tinatayang nasa 100 million pesos ang halaga ng kontrabando. Ayon sa PNP, may kaugnayan umano ang mga naarestong suspect sa serye ng mga raid sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa kamakailan. Tuloy-tuloy po ito. Actually, hindi lang itong grupong to, napakaraming grupo. Yung sa Caloocan, ito at marami pang iba. Dugtong-dugtong po to. Yung mga huli ng IDSOT na shabu, laboratorio at ay nakapaloob sa isang kuplan. Kasalukuyang nakapiit sa headquarters ng AIDSOT ang mga suspect. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Sa ibang balita, retrieval operation sa isa pang natabunan ng pagguho sa isang minahan sa Paracale, Camarines Norte, ipagpapatuloy ngayong araw. Matagal na raw ipinatigil ang operasyon ng minahan pero nagpatuloy ito ng patago. Narito ang report. Ang butas na ito ang lagusan ng isang minahan sa Barangay Palana sa Paracale, Camarines Norte.
Nasa 50 metro ang layo ng minahan mula sa dagat. Kahapon ng umaga, gumuho ang bahagi ng minahan at natabunan ang 2 minero. Patay sina Christian Banal at Bendecio